Naisip mo na ba kung bakit tinatamasa ng ilan ang mga pagpapala ng Diyos, ngunit ikaw ay hindi? Hindi kaya may kinikilingan ng Diyos? Pinipili ba ng Diyos ang mga pinagpapala niya ng nagkataon? Mga minamahal, ang Diyos ay hindi nagtatangi. Hindi siya gumagalang sa mga tao at hindi nagpapala sa mga tao kung nagkataon. Sa halip, siya ay nakatali sa mga prinsipyo sa kanyang salita at pinagpapala ang mga gumagawa ng kung ano ang pumupukaw ng mga pagpapala. Alam mo ba na mayroon kang bahagi upang matanggap ang mga pagpapala ng Diyos? Alam mo bang patay ang pananampalataya na walang gawa? Ang Diyos ay nasa isang tipan ng pagpapala sa kanyang mga anak. May bahagi ang Diyos at may responsibilidad kang tanggapin ang mga pagpapala ng Diyos. Isa sa iyong mga responsibilidad ay alisin ang mga bagay na humahadlang sa mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Alam mo ba ang ilang bagay na maaaring makapinsala sa makapangyarihang Diyos sa pagpapala sa iyo? I-explore ng video na ito ang 3 nangungunang bagay na nais ng Diyos na alisin mo para matanggap ang mga pagpapalang hatid niya sa iyo. Panoorin ang video na ito hanggang sa dulo upang malaman ang 3 bagay na ito at kung paano maalis ang mga ito. Ito ay magpapasaya sa iyo sa lahat ng mga pagpapala na mayroon ng Diyos. Bakit hindi i-pause at mabilis na mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa ito? I-click ang notification button. Bago natin talakayin ang mga hadlang sa pagpapala ng Diyos, alam mo ba na ang kalooban ng Diyos para sa iyo ay patuloy kang pagpalain? Alam mo bang nalulugod ang Diyos na makita kang lumakad sa kanyang di masusukat na mga pagpapala? Alam mo ba na ang iyong Ama, na lumikha ng lahat, ay gumawa ng mga ito para sa iyo? Pinagpapala lamang ng Diyos ang kanyang mga anak. Ang Diyos ay mas interesado sa iyo na tinatamasa ang lahat ng mayroon siya, kaysa sa maaari mong humingi para sa kanila. Ito ay dahil siya ay isang mabuting Ama na mahal ang kanyang mga anak. Noong ginawa ng Diyos ang unang lalaki at babae, ang unang ginawa niya sa kanila ay pagpalain sila. Ang mga tao ng Diyos sa Biblia ay laging nagtatamasa ng mga pagpapala ng Diyos. Nararanasan lamang nila ang mga sumpa kapag hindi nila sinusunod ang mga utos ng Diyos. Kahit na nais ng Diyos na pagpalain ka, alam mo bang may mga bagay na maaaring makahadlang sa Diyos sa pagpapala sa iyo? Alam mo ba kung paano mapupuksa ang mga ito? Panatilihin ang panonood ng video hanggang sa katapusan dahil ito ay tatalakayin. Naaalala mo ba ang lalaking tinawag na Abraham sa Biblia? Inutusan siya ng Diyos na umalis sa bahay ng kanyang ama at lumabas mula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang sambahin ang tanging tunay na Diyos. Ang unang 2 pahayag na ginawa ng Diyos sa kanya pagkatapos ng tagubilin ay gagawin niyang dakila si Abraham at pagpapalain siya. Ang sabi ng Biblia sa Genesis 12:2, gagawin kitang isang malaking bansa at pagpapalain kita. Dakilahin ko ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. Kung tungkol sa Diyos, si Abraham ay naging karapat-dapat sa pagpapala kaagad pagkatapos niyang iwan ang idolatriya upang paglingkuran siya. Hindi hiniling ni Abraham na pagpalain siya. Ang Diyos ang nagpasimula ng pangakong pagpapalain si Abraham. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay pinagpala. Ang sabi ng Biblia sa Efeso 1:3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na pinagpala tayo sa mga kaharian ng langit ng bawat pagpapalang espiritual kay Kristo. Nasa kalagayan ka na ng Diyos na kwalipikado ka para sa mga pagpapala ng Diyos. Ano ang pagpapala? Sa pangkalahatang kahulugan, ang pagpapala ay anumang magandang bagay o plano na dumadaloy mula sa Diyos patungo sa iyo. Ang kaligtasan ay isang pagpapala. Ang pagpapagaling ay isang pagpapala. Ang pagiging maunlad ay isang pagpapala. Ang pagkamit ng taas sa buhay sa takdang panahon ay isang pagpapala. Ang pagiging malaya sa utang ay isang pagpapala. Ang pagiging malaya sa mga pagkaalipin ng demonyo ay isang pagpapala at marami pang iba. Dahil kumbinsido na nais ng Diyos na pagpalain ka, bakit hindi ka pinagpala? Bakit? Bakit ka nabubuhay mula kamay hanggang bibig? Bakit babaon ka sa utang? Bakit mahirap para sa iyo na makakuha ng magandang trabaho? Bakit nahihirapan kang makakuha ng kapareha sa buhay?
Bakit bawg ka pa? Bakit palagi kang nagkakasakit? Bakit ka pa sinira at bugbog? Bakit parang walang pasok sa buhay mo? Pag-usapan natin ang tatlong nangungunang bagay na nagpapahirap sa iyo sa mga pagpapala ng Diyos at kung paano mo ito maaalis. Huwag mag-click off pa. Patuloy na manood dahil ang pangatlo ay magugulat sa iyo. Numero 1, hindi pagsisisi at hindi na pagtapat na mga kasalanan. Ang bilang isang bagay na humahadlang sa isang mananampalataya sa pagtanggap ng mga pagpapala ng Diyos ay kasalanan. Kapag nagkikimkim ka ng hindi pagsisisi at hindi na pagkukumpisal ng mga kasalanan sa iyong buhay, ginagawa mo ang iyong sarili na hindi karapat-dapat para sa mga pagpapala ng Diyos. Ang mga pagpapala ng Diyos ay dumadaloy lamang sa mga taong may kaugnayan siya. Dinadala ka ng kaligtasan sa isang relasyon sa Diyos. Kapag ipinagtapat mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ang Diyos ay magiging responsable para sa iyong buhay. Tinitiyak niyang alagaan ka dahil siya na ngayon ang iyong Ama. Tinitiyak niya na ang lahat ng kailangan mo ay naayos. Ito ang dahilan kung bakit ipinapadala niya ang kanyang pagpapala sa kanyang mga anak. Kapag nagkasala ka, ang iyong relasyon sa Diyos ay naputol. Ginagawa nitong magmukhang walang kapangyarihan ang Diyos sa paligid mo. Ang kasalanan ay nagmumukhang maikli ang braso ng Diyos at ang tainga ng Diyos ay malabo sa pandinig. Ang sabi ng Biblia sa Isaias 50:1, tunay na ang bisig ng Panginoon ay hindi masyadong maikli upang magligtas, ni ang kanyang tainga ay hindi masyadong makarinig. Ngunit ang iyong mga kasamaan ang naghihiwalay sa iyo sa iyong Diyos. Ang iyong mga kasalanan ay ikinubli ang kanyang mukha sa iyo, upang hindi niya marinig. Ang mga talatang ito ay nagpapakita ng mapangwasak na mga kahihinatnan ng pamumuhay ng isang buhay ng kasalanan. Ang kasalanan ay isang mabigat na pasanin na nagpapabigat sa iyo, at naghihiwalay sa iyo sa iyong Ama na laging nagmamahal. Kapag nagkikimkim ka ng mga kasalanang hindi nasabi sa iyong puso, lumilikha ito ng pader sa pagitan mo at ng iyong Ama. Ang pader na ito ay humahadlang sa mga pagpapala ng Diyos na dumaloy sa iyong buhay. Ang kasalanan ay hindi lamang isang likas na kilos o pangyayari. Ito ay may espiritual na implikasyon na hindi nakikilala ng marami. Kapag nasangkot ka sa makasalanang pag-ugali, nagbubukas ka ng pinto sa dyablo at iba pang impluwensya ng demonyo. Ang mga puwersang ito ay may natatanging layunin na magnakaw, pumatay, o sirain ang anumang ibinibigay sa iyo ng Diyos. Hinihikayat ka ng dyablo sa kasalanan upang salakayin ka at hadlangan ka sa pagiging bahagi ng mga pagpapala ng Diyos. Sinasamantala niya ang iyong mga kahinaan, hinihimok kang sumuko sa tukso, at inaakay ka palayo sa kabutihan, na sa huli ay humahadlang sa iyong kakayahang makibahagi sa mga pagpapala ng Diyos. Walang magagawa ang dyablo laban sa iyong mga pagpapala kung wala ka. Kailangan niya ang iyong pakikilahok para mawala sa iyo ang anumang nais ibigay sa iyo ng Diyos. Ang pinakamadaling paraan na maaari kang makipagtulungan sa dyablo upang makaligtaan ang pagpapala ng Diyos ay ang mamuhay ng walang pagsisisi at hindi ipinagtapat na kasalanan. Naaalala mo ba ang kwento sa ika-22 kabanata ng Aklat ng Mga Bilang? Matapos talunin ng mga Israelita ang mga Amorite, si Balak, ang hari ng Moab, ay natakot sa mga Israelita at inupahan si Propeta Balaam upang sumpein ang bayan ng Diyos. Inutusan ng Panginoon ang propeta na huwag sumpein ang kanyang mga anak dahil ang kalooban ng Diyos para sa kanyang mga anak ay pagpalain sila. Kalaunan ay sumuway si Balaam sa Panginoon at tinuruan si Balak na pahinain ang mga Israelita sa pamamagitan ng pag-akit sa kanila na magkasala. Nang maglaon, ang mga Israelita ay nagkasala at pinatay. Ginawa ng dyablo ang lahat para magkasala si Job at sumpein ng Diyos. Ginamit niya ang kanyang asawa at iba't ibang masasamang sitwasyon para mapunta si Job sa isang estado na nakikipaglaban para sa mga pagpapala ng Diyos. Ang mga mata ng Diyos ay masyadong banal para makita ang kasalanan. Hindi siya maaaring tumira sa isang lugar na hindi banal at dalisay. Mahal ng Diyos ang makasalanan ngunit napupuot sa kasalanan at sa makasalanan. Mahal ng Diyos ang mundo ngunit nakasimangot sa mga makasalanang gawain sa mundo.
Nais ng Diyos na ibigay sa iyo ang kanyang mga pagpapala, ngunit hindi maaaring ibahagi ang kanyang presensya at mga pagpapala sa isang makasalanan. Nais ng Diyos na alisin mo muna ang kasalanan. Maaari ka bang maglaan ng ilang sandali upang saliksikin ang iyong buhay ng lubusan? Mayroon bang mga kasalanang hindi nasasabi sa iyong buhay? Mayroon bang masasamang gawa na hindi mo pinagsisisihan? Pinanghahawakan mo na ba ang kapaitan, hindi pagpapatawad, pagmamataas, o mga lihim na kasalanan? Napakalalim mo ba sa kasalanan na sa tingin mo ay hindi ka na mapapatawad ng Diyos? Marahil ay nakakaramdam ka na ng paghatol na nagawa mo na ang hindi maisip ng mga tainga. Mayroon akong magandang balita para sa iyo, mahal ka ng Diyos. Kinamumuhian niya ang kasalanan ngunit mahal ka. May pag-asa at pagpapatawad sa Diyos. Walang paghatol sa mga na kay Kristo Jesus. Ang iyong paglaya ay kay Jesus at ito na ngayon. Walang kasalanan na hihigit pa sa dugong ibinuhos ni Jesus. Tingnan ang sinasabi ng Biblia sa 1 Juan 1:9, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid, at tayo'y patatawarin niya sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ito ay isang pangako ng pag-asa at pagpapanumbalik. Nilinaw ng talatang iyon na patatawarin ka ng Diyos kapag ipinagtapat mo ang iyong mga kasalanan. Wala itong kinalaman sa laki ng kasalanan, lahat ito ay may kinalaman sa katapatan at katuwiran ng Diyos. Patawarin ng Diyos ang anumang kasalanan na iyong ipinagtapat dahil siya ay tapat at makatarungan. Hindi lamang niya gagawin iyon, lilinisin ka niya mula sa lahat ng kalikuan. Hindi ka marumi sa harap ng Diyos bilang isang mananampalataya, madungis ka lang hanggang sa aminin mo ang mga masasamang gawa na ginawa mo. Kaagad mong ipinagtapat ang iyong kasalanan, nililinis ka ng Diyos, at huminto ka sa pagiging marumi. Ang dugo ni Jesus ang nagpapalabas sa iyo bilang katuwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. Maaari ka bang maglaan ng ilang sandali upang ipagtapat ang kasalanang iyon sa Diyos ngayon? Sabihin o dalhin ang mga nakatagong kasalanan sa Kanya at sabihin sa Kanya kung gaano ka nalulungkot. Ang susunod na hakbang ay siguraduhin hindi ka babalik sa kasalanang iyon. Maaari mong tumanggi sa tukso ng dyablo na gawin kang magkasala. Ibinigay sa iyo ng Diyos ang kanyang likas na katuwiran bilang kaloob na mamuhay ng tama. Ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa iyo bilang isang mananampalataya. Umamin at talikuran ang kasalanan sa pagsisisi. Ang pagsisisi ay pagtalikod sa isang makasalanang gawa tungo sa isang matuwid na gawa. Ang pag-iwan sa isang makasalanang pag-ugali nang hindi pinapalitan ito ng isang makadiyos na pag-ugali ay magdadala sa iyo na kunin ito mamaya. Naaalala mo ba ang kwento ni Haring David? Si David ang perpektong halimbawa ng kapangyarihan ng pagsisisi. Paano matatawag ng Diyos ang isang taong tulad ni David na gumawa ng maraming kalupitan, isang tao ayon sa kanyang puso? Si David ay may puso na tumatakbo sa Diyos sa pagsisisi anumang oras na siya ay nagkasala. Halimbawa, nangalunya si David kay Bathsheba at pinatay ang asawa nito. Iniulat ni Propeta Nathan ang paghatol ng Diyos kay David para sa kasamaan na kanyang ginawa. Nagpakumbaba si David, ipinagtapat ang kanyang mga kasalanan sa harap ng Diyos, at nagpunta sa Diyos sa pagsisisi. Siya ay sumigaw para sa pagsisisi, at ang Diyos ay naawa sa kanya. Pinatawad, pinanumbalik, at ginamit siya ng Diyos ng makapangyarihan para sa kanyang layunin. Marahil ito ay isang pagkagumon na kumokontrol sa iyo, marahil ikaw ay napakalalim sa kasalanan kung kaya't nahuhulog ka sa muli pagkatapos na magtapat at mangako sa iyong sarili na hindi na ulitin. Marahil ay nabuksan mo na ang pinto sa dyablo na sinapian ka niya. Hindi pa tapos. Ang kailangan mo lang ay lapitan ang iyong espiritual na pinuno o ang isang taong may edad na sa espiritual, buksan kung ano ang iyong pinaghihirapan, at hayaan silang gabayan ka sa iyong paglalakbay mula sa dobleng bitag ng dyablo. Napakaraming biyayang handang ibuhos sa iyo ng Diyos sa pag-alis mo sa kasalanan. Gamitin ang mga alituntuning ibinahagi upang makalaya sa pagkaalipin ng kasalanan. Bukod sa kasalanan, may iba pang mga bagay na kailangan mong alisin upang mapakinabangan ang mga pagpapala ng Diyos. Patuloy na manood upang malutas ang mga ito.
Bilang 2, kawalang paniniwala. Ang pangalawang bagay na dapat mong alisin upang makasalo sa mga pagpapalang hatid ng Diyos sa iyong paraan ay ang kawalan ng pananampalataya. Ang kawalan ng pananampalataya ay kabaligtaran ng pananampalataya. Kung walang pananampalataya, hindi ka makakatanggap ng anuman mula sa Diyos. Kapag lumapit ka sa Diyos, kailangan mong maniwala na Siya ay umiiral at pinagpapala Niya ang Kanyang mga anak. Tandaan, napag-usapan natin kanina kung paano ang mga pagpapala sa pangkalahatang kahulugan ay ang natatanggap natin mula sa Diyos. Ang kawalan ng pananampalataya ay isang espiritual na ketong na naghihiwalay sa iyo mula sa pagpapala ng Diyos. Naririnig mo ang tungkol sa pagpapala ng Diyos, ngunit maaaring hindi ka nakikibahagi. Ang Biblia ay puno ng katotohanan na ang kalooban ng Diyos para sa iyo ay pagpalain ka. Puno rin ito ng mga pangako ng pagpapala ng Diyos sa iyo. Kapag nagdududa ka sa mga pangakong ito o nagdududa sa kakayahan ng Diyos na gumawa sa iyong buhay, hindi mo direktang tinatawag ang Diyos na sinungaling. Sinasabi niyang may magagawa siya, ngunit sinasabi mong hindi niya magagawa dahil sa isang dahilan o sa iba pa. Makinig, minamahal, ang Diyos ay hindi mapagbiro. Ang Biblia ay hindi isang pinagsama-samang mga biro o hindi makatotohanang mga pangako. Ang mga ito ay mga salitang maingat na sinabi ng Diyos na may suporta ng Diyos upang matupad ang mga ito. Itinataas ng Diyos ang Kanyang salita ng higit kaysa Kanyang pangalan. Hindi Niya kailanman sasabihin ang hindi Niya magagawa. Tunay na hindi tao ang Diyos. Kapag nagsasalita Siya, tinitiyak Niya na mangyayari ang Kanyang sinasabi. Minsan, masyado tayong abala sa tindi ng problemang kinakaharap na nakakalimutan natin ang pagiging makapangyarihan ng Diyos. Halimbawa, ang mga anak ay mga pagpapala ng Diyos sa mga mag-asawa. Kapag ang isang baog na mag-asawa ay nahuli sa bilang ng mga taon na sila ay walang anak, maaaring imposible para sa kanila na maniwala na maaari pa silang manganak. Sa kasong ito, marami na ang nagsasara ng puso't isipan sa pagkakaroon ng sariling anak. Sa halip, mag-ampon sila ng mga anak na matatawag nilang sarili nila. Hindi masamang mag-ampon ng anak habang naghihintay sa Diyos. Ito ay hindi tama na i-zero ang iyong isip na ang adopted na bata ay ang lahat ng mayroon ka sa earth. Kapag nakita mo ang ilang mga tao sa mahirap na kalagayan na ito na naniniwala sa pangako ng Diyos sa halip na ang medikal na ulat ng baog, sila ay umaasa na ang kanilang ipinangakong anak ay nasa daan. Kung minsan, karamihan sa mga taong nagdududa sa salita ng Diyos ay walang pakialam sa kanilang mga salita. Ang ilang mga tao ay walang integridad pagdating sa kanilang mga salita. Kapag binibigyan ka ng mga ganitong tao ng oras para sa isang pulong, palagi silang late. Kapag nagbigay sila ng pangako, hindi nila ito laging tutuparin. Ipinapalagay ng pangkat ng mga tao na ang Diyos ay ganoon din kapag binabasa nila ang mga pangako ng Diyos mula sa Kanyang salita. Binabaliwala nila ito at nauwi sa kawalan ng pananampalataya. Nangangahulugan ito na wala silang ginagawa sa kanilang buhay kung tungkol sa pagpapala ng Diyos. Ang kawalan ng pananampalataya ay isa sa mga pain na ginagamit ng dyablo para putulin ang mga mananampalataya sa mga pagpapala ng Diyos. Makinig, minamahal, ang pananampalataya ang pundasyon ng iyong relasyon sa Diyos. Naligtas ka sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, at kakailanganin mo ng pananampalataya para sa natitirang bahagi ng iyong relasyon sa Diyos. Ang pananampalataya ay ang pagtitiwala na ang Diyos ay sinasabi niya kung sino siya at gagawin niya ang kanyang ipinangako na gagawin. Walang bagay na napakalaki para sa Diyos, at walang bagay na hindi niya magagawa. Sinasabi ng Biblia sa Efeso 3:20, ngayon sa Kanya na makagagawa ng di masusukat kaysa sa lahat ng ating hinihiling o iniisip, ayon sa Kanyang kapangyarihan na kumikilos sa loob natin. Hindi nililimitahan ng ating mga kalagayan o kakayahan ng Diyos. Higit pa sa naiisip mo ang kaya niyang gawin. Tunay na pinagpapala tayo ng Diyos ng higit pa sa ating pinakamaligalig na mga pangarap, na patuloy na ipinapakita sa atin na ang kanyang pagkabukas palad ay walang hangganan. Ang Biblia ay puno ng mga kwento ng mga taong piniling maniwala sa Diyos, kahit na ang kanilang mga issue ay tila imposible.
Ang mga taong ito ay napakahalaga sa plano ng Diyos sa lupa. Dahil sa kanilang kahalagahan, inialay ng Diyos sa kanila ang Kabanata 11 ng Aklat ng Hebreo. Si Abraham ay may pananampalataya sa Diyos at naniwala sa pangako ng Diyos na magkakaroon ng anak sa pagtanda. Naniwala si Abraham sa Diyos para sa isang anak kahit na walang anumang pisikal at medikal na pagkakataon na magkaroon ng anak. Naniniwala siya na siya ay magiging ama ng maraming bansa gaya ng sinabi ng Diyos. Hindi itinuring ni Abraham ang kanyang patay na katawan, sa halip itinuring niya ang buhay na pangako ng Diyos. Ang pananampalatayang ito ang nagbigay kay Sara ng lakas upang magbuntis at manganak ng isang lalaki kahit nasa katandaan. Naniwala si Moises sa pangako ng Diyos na akayin niya ang mga Israelita palabas ng Ehipto kahit na siya ay isang nauutal na pastol. Naniwala si Maria sa pangako ng Diyos na ipanganak ang tagapagligtas ng sanlibutan, maging bilang isang birhen. Lahat sila ay nagkaroon ng kanilang pananampalataya na ginantimpalaan ng mga supernatural na gawa at mga pagpapala. Nahihirapan ka ba sa kawalan ng pananampalataya? Alam mo ba ang napakaraming pangako sa Biblia, ngunit hindi ka nauuhaw na makita ang mga ito na natutupad sa iyong buhay? Nakikita mo ba ang mga pangako ng Biblia bilang mga salita lamang? Pakiramdam mo ba ay hindi na gumagana ang mga pangakong iyon? Mayroon akong magandang balita para sa iyo. Ang solusyon sa kawalan ng pananampalataya ay ang kaalaman sa Biblia. Ang solusyon sa kawalan ng pananampalataya at pag-aalinlangan ay nahuhulog sa salita ng Diyos. Nang pumunta si Jesus sa kanyang bayan at nakita ang kawalan ng pananampalataya sa kanyang mga tao, nag-alok siya ng solusyon, ang maglibot sa pagtuturo sa kanila. Alam niya na ang solusyon sa kawalan ng pananampalataya ay higit na mga aral na maaaring magdulot ng pananampalataya. Malinaw na sinasabi ng Biblia sa Roma 10:17, dahil dito, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig sa mensahe, at ang mensahe ay naririnig sa pamamagitan ng salita tungkol kay Kristo. Ang kawalan ng pananampalataya ay kabaligtaran ng pananampalataya. Ang pagkakaroon ng kawalan ng pananampalataya ay nagpapakita na ang pananampalataya ay kulang. Ang solusyon sa kawalan ng pananampalataya ay ang pagsali sa kung ano ang nagdudulot ng pananampalataya. Kailangan mong simulan ang pagpapakain sa salita ng Diyos na sinasadya. Ang pagpapakain ay nangangailangan ng pagbabasa at pagninilay-nilay sa salita ng Diyos araw-araw. Ang pananampalataya ay hindi dumarating kapag narinig mo lamang ang isang beses. Ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng patuloy na pakikinig. Kailangan mo munang magkaroon ng ugali na makipag-ugnayan sa Biblia araw-araw. Maaari kang magpasya sa oras ng araw na iyong babasahin ang Biblia. Dapat kang magpasya kung ano ang iyong babasahin araw-araw, din kumuha ng plano sa Biblia online at manatili dito na parang nakasalalay dito ang iyong buhay. Sa totoong kahulugan, ang kalidad ng buhay na iyong ginagalawan ay nakasalalay sa iyong pag-unawa sa salita ng Diyos. Ang isa pang bagay na dapat gawin ay suriin ang mga lugar na hindi gumagana sa iyong buhay. Suriin ang mga bahagi ng iyong buhay na walang mga pagpapala ng Diyos. Magbasa ng Biblia para makita kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa lugar na iyon at patuloy na bulay-bulayin ang mga kasulatang iyon araw-araw. Para malaman kung ano ang sinasabi ng Biblia sa isang bagay, maaari kang maghanap sa alinman sa mga search engine online. Tiyaking maririnig mo ang salita ng Diyos ng higit kaysa sa anumang iba pang mga balita na nagbubunga ng kawalan ng pananampalataya. Kailangan mong magkaroon ng ugali ng pakikinig sa mga nakakapagpatibay na mensahe habang ginagawa mo ang iyong pang-araw-araw na aktibidad. Kumuha ng mga sermon mula sa iyong lokal na simbahan o mga mangangaral kung saan ka espiritual na konektado at pinapakain sila araw-araw. Patuloy na sabihin ang sinasabi ng Diyos tungkol sa sitwasyong iyon. Habang pinauunlad mo ang iyong pananampalataya, nawawala ang kawalan ng pananampalataya at dumadaloy ang mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Number 3, katamaran. Ang ikatlong bagay na kailangan mong alisin upang makatanggap ng mga pagpapala ng Diyos ay ang katamaran.
Nagulat ka ba na makita ang katamaran bilang isa sa mga hadlang sa pagtanggap ng mga pagpapala ng Diyos? Hindi mo ba namamalayan na sinimulan mong suriin kung ikaw ay tamad o hindi noong nakita mo ang ikatlong punto? Mag-drop ng komento sa seksyon ng komento kung sinimulan mong suriin ang iyong sarili kaagad pagkatapos mong makita ang ikatlong punto. Alam mo ba na ang Diyos ay may kamalayan sa mabubuting katiwala ng kanyang mga pagpapala? Alam mo ba na ibinibigay ng Diyos ang kanyang mga pagpapala sa mga gagamit nito? Alam mo ba na ang Diyos ay hindi nagbibigay ng higit na mga pagpapala sa mga taong walang ginawa sa mga nauna? Kinamumuhian ng Diyos ang pag-aaksaya, at hindi idadaan ang kanyang mga mapagkukunan at mga pagpapala sa mga nagdidilig nito. Nais ng Diyos na pagpalain sa material ang mga maaaring magparami ng kanilang kayamanan at maging pagpapala sa mas maraming tao. Nais ng Diyos na iligtas ang mga taong lalabas at mas maraming tao ang maliligtas. Nais ng Diyos na pagalingin ang mga lalabas at magpapagaling sa iba. Mula sa sekular na pananaw, alam mo bang may mga taong nawalan ng trabaho dahil sa katamaran? Alam mo bang ilang mayayaman ang nagiging mahirap dahil sa katamaran sa pagpaparami ng mayroon sila? Naaalala mo ba ang mga regalo at talento mo noon, ngunit wala ka nang makikita dahil tamad ka sa paglinang at pagpapaunlad nito? Upang maranasan ang anumang gawa ng pagpapala ng Diyos, mayroon kang bahaging dapat gampanan. Ang Diyos ay nasa isang tipan ng pagpapala sa kanyang mga anak. Tulad ng iba pang tipan, ang dalawang partido ay palaging may bahaging gagampanan. Ang isang tipan ay epektibo o natutupad lamang ang layunin nito kapag ginawa ng dalawang partido ang kanilang mga responsibilidad. Ginawa ng Diyos ang kanyang bahagi sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang mga pagpapala para sa kanyang mga anak. Ito ay natitira para sa iyo na gawin ang iyong bahagi at tanggapin kung ano ang ibinigay na sa iyo ng Diyos. Kapag tinatamad ka, mahihirapan kang tanggapin ang responsibilidad sa pagkuha ng mga pagpapala ng Diyos. Dahil sa kawalan mo ng kakayahan na gawin ang iyong responsibilidad, hindi mo tinatamasa ang mga pagpapala ng Diyos. Halimbawa, kung gusto mong lumakad sa pagpapala ng material na kayamanan, mayroon kang bahaging dapat gampanan. Kailangan mo ng trabaho upang mailagay ng Diyos ang kanyang mga pagpapala upang magdala ng material na kayamanan sa iyong buhay. Isipin na ang isang mananampalataya ay umaasa sa pagpapala ng Diyos sa mga material na bagay ngunit hindi gumagawa ng anumang negosyo o trabaho. Ano ang pagpapalain ng Diyos? Paano naman ang mga mananampalataya na may mga negosyo o trabaho sa karera ngunit tamad? Ang ganitong pangkat ng mga tao ay walang pagpapalang tatamasa. Ang katamaran ay isang bitag na makahahadlang sa iyo na ituloy ang mga plano at layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Kapag tinatamad ka, sinasayang mo ang mga kakayahan, endowment, at mga regalong ibinigay sa iyo ng Diyos. Dahil sa pagiging tamad, hindi mo direktang sasabihin sa Diyos na hindi mo pinahahalagahan ang mga regalo at talento na ibinigay niya sa iyo. Ang sabi ng Biblia sa Kawikaan 6:8, pumunta ka sa langgam, ikaw na tamad, isaalang-alang mo ang kanyang mga lakad at maging pantas. Wala itong pinuno, walang tagapangasiwa o tagapamahala, gayon may iniimbak nito ang kanyang mga panustos sa tag-araw at tinitipon ang kanyang pagkain sa pag-aani. Ang mga langgam ay maliliit na nilalang na masipag at masipag. Hindi ito umaasa sa ibang tao upang ibigay ang mga pangangailangan nito. Inaako ng mga langgam ang responsibilidad para sa kanilang kaligtasan. Ang solusyon sa katamaran ay nagsisimula sa pagiging intensyonal na maging masipag. Kapag nakikita mong may bahagi kang dapat gampanan sa pagtanggap ng pagpapala ng Diyos, dapat mong gawin ang iyong responsibilidad sa pagiging pinagpala ng buong kaseryosohan. Itakda ang layunin ng mga pagpapala ng Diyos sa unahan mo at hayaang mag-udyok iyon sa iyo na gawin ng masigasig ang lahat na magpapasaya sa iyo ng mga pagpapala ng Diyos. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Si Isaac ay pinagpala ng Diyos dahil siya ay isang inapo ni Abraham, ngunit makikita natin kung gaano kasipag si Isaac sa paggawa ng pagpapala sa kanya na nakikita ng mga mata. Kailangan niyang maghasik bilang magsasaka bago siya umani ng maraming tiklop at tamasahin ang mga pagpapala ng Diyos.
Mga minamahal, samahan mo ako habang nananalangin tayo na lumaya mula sa mga ito at sa anumang bagay na humahadlang sa iyo sa pagtamasa ng pagpapala ng Diyos. Naglalagay din ang dyablo ng mga bitag upang manatili ka sa kahirapan, ngunit nilikha ka ng Diyos upang ipakita ang kanyang papuri. Bilang anak ng Diyos, dapat kang makita ng mga tao at luwalhatiin ang kamay ng Diyos sa iyong buhay. Dapat makita ng mga tao ang iyong pamilya at makita ang mga pagpapala ng Diyos. Dapat makita ng mga tao ang iyong negosyo at makita kung paano ka pinaparami ng Diyos. Ngunit kung minsan ay mahirap makawala, kaya kailangan nating manalangin. Tinutulungan ka ng panalangin na kumonekta sa banal na kakayahan na higit sa iyo. Sinasabi ng Biblia na walang sinumang tao ang maaaring manaig sa pamamagitan ng pisikal na lakas, ngunit maaari mong madaig ang mga hadlang na ito sa pamamagitan ng banal na lakas na matatanggap mo sa dambana ng panalangin. Kaya buksan mo ang iyong puso habang nananalangin tayo sa Diyos. Manalangin tayo. Ama sa langit, salamat sa iyong dakilang pagmamahal at awa na nagpapanatili sa akin hanggang ngayon. Ama, hindi ako natupok dahil sa iyong dakilang pag-ibig, ang iyong habag ay hindi nagkukulang. Salamat sa pagiging aking Diyos at Ama na nagpapala sa akin araw-araw. Salamat sa pagkamatay, paglilibing, at muling pagkabuhay ni Jesus, na tumubo sa akin mula sa sumpa ng batas, tungo sa mga pagpapala. Salamat, Panginoon, sa pagpapala sa akin ng lahat ng espiritual na pagpapala sa mga makalangit na lugar. Panginoon, kinikilala ko na ang iyong kalooban ay pagpalain ako. Sinasamba kita dahil ninanais mong makita akong lumakad sa iyong mga pagpapala. Panginoon, pasensya na po sa lahat ng nagawa ko sa nakaraan na naging hadlang sa akin sa pagtanggap ng iyong mga pagpapala. Ama, ipinagtatapat ko ang lahat ng aking mga kasalanan at kalikuan na naghiwalay sa akin sa iyong mga pagpapala. Tumatanggap ako ng kapatawaran sa gayong mga kasalanan at paglilinis mula sa lahat ng aking kalikuan. Tumatanggap ako ng biyaya upang hindi na magkasala. Ipinapahayag ko na ang kasalanan ay hindi dapat mangibabaw sa akin dahil ako ay nasa ilalim ng biyaya at hindi ng batas. Nakatanggap ako ng biyaya na tumanggi sa dyablo kapag tinutukso niya ako ng kasalanan. Ipinapahayag ko na ang bawat pintuan na aking binuksan dahil sa kasalanan ay sarado. Ipinapahayag ko na ako ang katuwiran ni Kristo. Isinasabuhay ko ang kaloob ng katuwiran sa akin at tinatamasa ang lahat ng mga pagpapalang inihanda ng Diyos para sa akin. Ama, ayaw kong pagdudahan ang alinman sa iyong mga pangako ng mga pagpapala sa akin. Inutusan ko ang bawat espiritu na nagtutulak sa akin sa kawalan ng pananampalataya at pagdududa na umalis sa aking buhay ngayon. Ipinapahayag ko na ako ay isang mananampalataya at hindi nagdududa. Naniniwala ako na totoo ang Biblia. Naniniwala ako na lahat ng pangako ng Diyos na pagpalain ako ay totoo. Ama, natatanggap ko ang biyayang paunlarin ang aking pananampalataya. Tulungan ang aking kawalan ng pananampalataya. Panginoon, sabi ng iyong salita, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig sa salita. Ama, bigyan mo ako ng biyayang magbasa, mag-aral, at magnilay-nilay sa iyong salita upang mapatatag ang aking pananampalataya. Ama sa langit, sinasaway ko ang bawat espiritu ng katamaran na kumikilos sa akin. Tumanggi akong maging tamad. Tumatanggap ako ng biyaya na laging maging masipag. Ama, tulungan mo po akong ayusin ang aking buhay. Sinasaway ko ang bawat diwa ng pagpapaliban. Panginoon, hinihiling ko na ang aking mga mata ay buksan upang malaman ang aking bahagi sa pagtamasa ng mga pagpapala ng Diyos araw-araw. Panginoon, handa ako sa iyong mga pagpapala. Gawin mo akong pagpalain sa lahat ng panig. Sinasabi ng iyong salita na pagpapalain mo ang matuwid at palibutan ang matuwid ng pabor na parang isang kalasad. Panginoon, ibuhos mo ang iyong mga pagpapala sa akin. Hayaan ang lahat ng laban sa iyong mga pagpapala ay magwakas sa aking buhay. Ama, tumanggi akong maging mahirap. Tumanggi akong masira. Tumanggi akong mabaon sa utang. Tumanggi akong mabuhay mula sa kamay hanggang sa bibig.
Sa dahilan ng iyong pagpapala sa aking buhay, baguhin ang aking buhay para sa kabutihan. Dahilan ng lahat ng iyong perpektong regalo ay dumaloy sa aking buhay. Hayaan akong magtamo ng biyaya sa iyong paningin at sa pabor ng lahat ng tao na nakakakita sa akin. Ama, gawin mo akong dakila. Pagpalain mo ako at gawin akong isang malaking pagpapala sa iba. Pagpalain ang mga nagpapala sa akin, at ang mga sumusumpa sa akin ay sumpain. Panginoon, pagpalain mo po ako ng sagana at ibigay sa akin ang lahat ng kailangan ko sa lahat ng oras. Salamat, Ama, sa pagdinig at pagsagot sa aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus ako ay nananalangin. Amen. Salamat sa panonood. Sigurado akong pinagpala ka na. Mangyaring ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at mag-subscribe sa channel na ito upang ma-access ang higit pang mga nakaka-inspire na mensahe. Manatiling pinagpala.